So yun guys, dito tayo ngayon sa life raft, no? Sa ating life raft. So makikita ang mga requirements ng ating life raft, no? Doon sa chapter 4 ng ating LSA code. Nandun ang mga requirements ng ating life raft doon. Chapter 4, survival craft. Yun, nandun yun. Una, yung general requirements, no? Tapos yung pangalawa, yung kanyang minimum carrying capacity. Yun, yung minimum carrying capacity ng life raft, doon nyo rin mababasa. Tapos yung additional requirements sa David launch ng life raft, no? Doon din yun. So meron tayong David dito, yan. Pwede rin i-launch ang life raft through David, no? Dito sa ating barko, may 5 tayong life raft, yung 2 sa starboard, yung 2 sa port side, at saka isa sa forward. Kasi ang purpose nung nasa forward, syempre, pag may mga standby doon, tapos in case of abandoned ship, hindi na nila kayang pumunta rito sa aft station. So meron silang life raft doon sa forward. Good for 6 person lang yon capacity, no? So dito, ang ating life raft, meron tayong 16 person capacity sa starboard. Ayan, 16 person capacity. 2 to. Tapos pwede rin to i-lower by David. So ito na yon, yung David. So ang requirements nito nandito rin sa chapter 4 ng ating LSA code, no? Tapos pang-apat, makikita nyo doon yung mga equipment ng ating life raft. Sa loob ng life raft, marami tayong gamit dyan guys, katulad ng buoyant line, yan, mga knife nandyan din. Tapos yung sponge, mga sea anchor, yan, nandyan din. Meron din tayo dyan mga pyrotechnics, yung smoke signal, hand flare, at saka yung rocket parachute, no? Meron din dyan. Tapos para din siyang lifeboat, mga gamit sa lifeboat, halos pareho din yan sa loob. So yun nga lang pinagkakaiba, tayo pang naglalagay ng gamit doon sa lifeboat. Dito yung mga manufacturer na, kasi hindi naman ito nabubuksan. Kaya nirelease nyo, nandun na lahat sa loob pag mag-i-embark na lang kayo. Then meron din dong first aid kit, nandun din. May fishing tackle din doon, pwede pa gamit. Tapos meron din dong radar reflector, no? Kung walang naka-installed na SART, no? Sa loob. So meron siyang radar reflector. Meron ding dyan guys, kung mapapansin nyo, meron din dyang, ewan ko kung narinig nyo na to, desalinator, no? Parang sa lifeboat meron na rin yan. So yan yung nagpo-produce ng fresh water guys, in case na wala nang, naubos na yung tubig nyo. So nakakapag-produce yun ng tubig through rain at saka sa seawater, no? Kaya niyang mag-produce. Tapos ang isang requirements dun sa LSA code is yung float free arrangement na tinatawag. So nandun nakasama na doon yung painter line, no? Yung painter line, yung weak link, at saka yung HRU, syempre. So ito yung HRU natin. Yan, ito yung HRU natin. Tapos nandito yung weak link, no? Ito. So ito yung weak link. So ito yung painter line niya. Once na umabot ito ng 1.5 to 4 meters, no? Lumubog ang barko ng mga 1.5 to 4 meters sa lalim. So hindi nyo na-area to. So automatic magkakat ito dito. Puputulin ng HRU to. Yan. Puputulin niya. Tapos magre-release yung life raft. Ito yung may iwan, no? Itong painter line na to may iwan dito sa weak link. Itong weak link, yung puwersa nito, tamang-tama lang para inflate ang ating cylinder sa loob. Yung CO2 natin sa loob ng life raft na to, may inflate siya. Yun lang yung strength niya na kaya niyang mabuksan yon. Pag nabuksan niya na yon, pag lumutang na yung life raft dahil sa bigat, mapuputol na rin itong weak link, mabibreak na rin ito, saka nalulutang ang life raft, no? So yan yung HRU natin, yung float free arrangement ng life raft, no? Tapos isa din sa requirements ng life raft, no? In case na upside down siya, yung ginagawa natin sa training, normally sa basic training natin, ang isang requirement doon, pagka nag-upside down ng life raft, kaya mo maiayos kahit isang tao ka lang. Yun yung ginagawa natin sa training, no? So, as a third officer sa barko, ikaw naman ang in charge sa maintenance nito, no? So, meron akong mga monthly checks na ginagawa dito. So, una, syempre, ang monthly checks mo, yung container, no? Yung overall condition ng container natin, yan. Yan. Pareho lang to ng dun sa pabor, no? Ang pagkakaiba lang dun sa pabor, wala yung David launch doon. So manual at saka HRU lang pwedeng
makapag-release doon, no? So mano-mano pwede rin siyang may HRU din yung sa kabila. Pero dito pwede mong lower by a debit launch. Nandiyan din ang procedure yan. So ang pangalawang i-check mo sa monthly inspection mo, ito yung cradle niya. So ang condition ng cradle, ayan oh. So sa ngayon, ano pa siya, in-schedule ko pa siya sa maintenance ko. So kakatukan ko yan. Dapat maganda ang ating cradle, no? Tapos ang sunod yung ladder. So ang ladder natin nandito. So naka-secure diyan guys kasi maalo, no, yung talsik ng ating seawater, no, nakakasira ng ating ladder. At saka yung mga shackle diyan, i-check mo rin yan kung nagalaw lahat, no. So kaya sinecure namin yan. Tapos pang-apat, i-check mo yung mga lashing equipment. So ito na yon, yung mga lashing equipment niya, yan. So tapos yung i-check mo na isa is yung releasing unit, no? At saka operating instruction. Ayan. Itong mga instruction guys, dapat nababasa to lahat. Yan. At least nakikita to, visible to sa mga gagamit, no? Yan ang requirement. Tinitingnan din ng mga inspector yan. Tapos syempre yung last, yung i-check mo yung ilaw, no? Yung illumination. Ito yon, yung emergency light yan. Dapat na ilaw yan. So dapat chine-check mo yan monthly, no? Dapat na ilaw yan. So yung last pala na habol ko lang, nakalimutan ko, ay isa sa i-check nyo rin pala itong IMO symbol, no? IMO symbol at saka laging yung launching instruction, no guys, laging nasa emergency light yan nakatutok. So ito yon, yung launching instruction ng ating life raft. Yan. Nandito yan. So laging nakatapat yan sa ating emergency light. So requirement ng SOLAS yan, no, para madaling mabasa ng mga mamastering. So in case of abandoned ship, mababasa nila dyan yung mga instruction, no. Nandito na rin pati yung rescue boat, kasama na rin yan. So i-vlog din natin sa susunod na video itong rescue boat. So yun lang naman guys, pagdating sa life raft, yun lang. So ulitin ko lang, nasa chapter 4 ng ating LSA code ang lahat ng requirements ng life raft, no. Yun lang sa ngayon. So about sa life raft, maraming salamat. Yung laging sumusuporta sa atin, maraming salamat po. At sa mga laging nanonood, sa mga bago lang dyan guys, is i-vlog natin lahat ng LSA FFA natin sa series natin. So pwede kayong mag-subscribe dyan, libre lang, walang bayad. Thank you very much po sa lahat ng nanonood. So mag-ingat po kayo lagi.